goal sa Ginoo nga ma-revive ang atong heart sa Ginoo this year. Gusto ba ta ma-revive diha sa Ginoo? No, to be honest, appeal ko tungod sa gitawag nato nga pressure sa kalibutan. Matud pa nila sa danlog nga kalibutan. Dahil yung mga di mayong nga effect, no? So nanta sa part karon diminishing fire in the church. Sa Acts chapter 2, makita nato ang pinaka-revival, pinaka-outpouring sa Holy Ghost sa Ginoo. If you observe, no, makasuri-suri mo sa mga simbahan, di lang kita, uban pang daghang mga kasimbahanan, nawala na gyud ang kalayo. Okay? Nawala na ang gitawag natog revival. Praise God. At least ang Victory Chapel nagsiga pa, nagkalayo pa. Pero kung dili ta magbantay, no? O si Pastor Frank pa, pag di na to nabantayan, maghinay-hinay nagkapalong. Hinay-hinay nagkawala. And that is why gina-challenge every now and then ang katawhan sa Ginoo, gina-challenge nga dili gyud magpaluya-luya. Di kita magbaliwala. Kinahanglan part kita sa move sa Ginoo. Otherwise, dili ta ma-appeal sa kalayo, no? Kay ingon sa Revelation chapter 2, no, kung bisita ang Ginoo sa matag iglesia, kada bisita sa Ginoo, siya ang atong quality control. Iyaning i-evaluate kung ang ato ang church qualified ba sa iyang standard. Okay? Ingon sa pulong sa Ginoo, ingon dito sa verse 4, grabe ang inyong pagbalik-balik sa church, pero nawala na ang first love. No? Nawala na ang kanang gitawag, dili na authenticated. No? Ang inyong love is, wala na tinuod nga fire. Hallelujah. So, sa law of transition, kanang word transition, pagpuli, no? Kumbaga, replacement. Ang kalayo nga mapalong, dili na kalit, hinay-hinay. And kasagaran sa iyang pagkapalong, usually, na circumstances, nganing puli. Ug mao na dapat na atay mga action nga buhaton. Hallelujah. So, una, atong subject is naka-highlights ta karon sa pinakadako kaayo nato nga kaaway. Okay? Ang pinakadako nato kaaway manghigala dili cellphone. Ang content sa cellphone nga nagakontaminate sa utok sa mga Kristohanon. Okay? Naga-challenge ta og digital detox, no? Gina-challenge ta ni para naatay gitawag cleansing sa contaminated, no? Gikan sa kalibutan. 1 John 2:15, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So, ang cellphone, nahimo siyang gateway to our soul. Nahimo siyang entrance. Eyes and ears are the entrance of our soul. So, ang atong eyes, nga nagalantaw kanunay sa digital, ingon sa pulong sa Ginoo, ang atong mata is the window of our soul, hinay-hinay naga-contaminate, no? Hinay-hinay ginapalong ang kalayo. And that leads to idolatry. And kabaluta in Bible times, ingon sa Exodus chapter 20, nga ang idolatry, one of the worst sin in the Bible. And wa ta kahibalo. Wala man siguro tay baka diri, wa man siguro tay mga ribulto diri, no? Remember, tulo ka klase ang idolatry. Unsa gito ang number 1? Pagan idolatry. Ang pagan idolatry, mao ning mga ribulto, mga ritual, mga baka, mga ginoo. That's the pagan idolatry. Unsa ang number 2? Ang number 2 is the secular idolatry. Secular idolatry meaning, no, kung kinsa ang imong kanunay gitutukan, gitagaag panahon karong panahona. Kung magsigi kag limpyo sa imong sakyanan all the time, sige kag pagwapo sa imong sakyanan,
okay ra na sa permiro, pero pagdagan na sa katuigan, puro kasakyanan, wa ka kahibalo, nga ang imong sakyanan, nahimo na nimong idol, replacement sa Ginoo. And ang cellphone karon is, nahimo siyang secular idolatry. Mas taas ba tag time sa cellphone, ha? Basin makalimot mo. Okay? Ang ikatulo is religious idolatry. No? Ang secular idolatry is, mao ni siya manghigala kung asa kanunay nakafocus ang imong attention. Idolatry means to like very much. Idolatry means imuha siyang gihatagan og taas nga time. No? Ang imong treasure, ang imuhang tibuok attention naa dito. Tungod sa idolatry, it kills the revival in our hearts and it kills the revival in the church. Mawala na ang revival sa marriage, mawala na ang revival sa family. Na ako'y nakita nga na post, no, asa tong restaurant sa Manila ata to, nga naay 10% discount sa mukaon sa maong restaurant, yan na sila'y basket nga naay kandado. Kung ang family musulod, o niya ilang mga cellphone ibutang sa basket niya kandaduhan. No? Kay karon inig pangaon, imbes family time, wa may family time nga nahitabo. Iyahig atubang sa cellphone. So, nahimo siyang secular idolatry. So, ang revival sa family, ang revival sa marriage, ang revival sa imuhang life. Ang hadlok karon, imbis ang kalibutan manaog, imbis ang church manaog sa kalibutan, ang church mugawas para sa kalibutan, mo ni hadlok karon, kay ang kalibutan misaka sa simbahan. Nakuha pa ko ninyo? Wala na'y church karon nga nagaadto sa kalibutan. Praise God, nagpabilin pa ang Victory Chapel, kanunay tang ka-outreach. Pero daghang church karon wala na ka-outreach. Okay? So mo na karon, ang kalibutan na, ang hinay-hinay manghigala nag-invade sa church. So karon, kita pod. Naata diri, pero wala ta diri. Muna giingon nga, religion with an empty heart. Naata diri sa church, pero ang tinuod, ang atong attention, na-divert na tungod sa gitawag na tog idolatry. So, idolatry kills the revival in the church. So, dili lang na musulti, pero sa tinud-anay lang, kung dili magbantay ang tanan. Kung dili ta mahimong careful, and atong tugutan, no, kaning gitawag na tog digital detox, nga makabaton og space, nga mas mahimo patang uhawon diha sa Ginoo. Okay? Hallelujah. Habakkuk chapter 3 verse 2. Kuhaon na to ang prayer ni Habakkuk, no? This is the prayer of Habakkuk. Matud pa ni Habakkuk, O Lord, I have heard your speech and I was afraid. Tanaw ang prayer ni Habakkuk, O Lord, revive your work in the midst of the years. No? Ako nagatuo prayer ni sa tanang pastors. Prayer ni sa tanang nahigugma sa Ginoo nga unta ang atong church karong tuiga i-revive pagbalik sa Ginoo. Amen. Ang revival manghigala magsugod sa heart, magsugod sa individual. Ang revival magsugod sa imong expression of love. In the midst of the years, matud pa ni Habakkuk, make it known. Siya Ginoo, karong tuiga, ipakita nga naa ka. Okay? Kay karong panahona manghigala, ang ato ang gobyerno gasige na lag-away. Unya ang na-develop sa tua, jealousy. Tanawang effect sa cellphone. Jealousy, hatred, bitterness. Sa sige niyong tanaw-tanaw ron sa bangi sa Marcos o sa Duterte, nagka-bitter na po kag-apil. Naka-observe ba mo? Na-bitter na po kag-apil. Imbis wa kay labot, naglagot ka sa mga taong dapat di mo di kalagutan. Okay? So,
Kung muundang taglantaw ana, magsigit ako nahuna sa mga gihimo sa Ginoo. No? Sulay ako kanunay ginako ning illustration kay usahay makaadtog og bukid, mga lugar, no? Sulay adtog bukid. Sulay adtog bukid nun. Nga layo ka sa syudad. Di nimo mahunaw-unahan imo mga problema. Kita nimo bituon, kahoy, sapa, tanan. Pero hangtod nga naa ang mga entertainment sa imong palibot, ang imong focus manghigala, mawala gyud diha sa Ginoo. So muna ang prayer ni Habakuk nga unta karong tuiga i-revive pagbalik ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. 4 reasons for digital detox, no? 4 ka reason. Number 1, it helps us to hear God more clearly. Okay? Pwede ba dunganon na basa ang number 1? Ready, begin. It helps us to hear God more clearly. Klaro na kayo ang tingog sa Ginoo. Karon, klaro kayo ang away sa politika. Pertig yung klaro ha. Pero ang tingog sa Ginoo, wala na. No? Ang tingog sa Ginoo, wala na. In fact, dagan sa tuaron, wala na gabasa ang Bible. Nag-testimony kay Pastor Ken, ilanang gipangtanggal ang ilahan, nag-digital sila detox una. So, inana, no? Ang atong buhaton manghigala, once, no, siyempre, mga estudyante na mga assignment, na ay mga communication, mga negosyante, ayog wala inyong regular cellphone call, no? Dili na walaon. Ang Messenger, dili walaon. Okay? Ang Google, dili walaon. Ang walaon, kaning si ML, napabay ka ML dire? No? Di man gyud mo angkon no, syempre. Tural mo angkon ba dahil nga lami biya games no. Okay? Dayon si Twitter. Napa to isa? Gawas ni Facebook, ni YouTube, TikTok, Instagram. Okay? Wala na pila isa. Actually, wako kublon sa logo sa Instagram. Sa Instagram ana. Aka ng square? Maudi ay kawa man day na apil, nag-Instagram pa day ning uban. No? Pero so far last week tulo na ang nagduol sa ako, ha? Congratulations. Congratulations sa mga nag-ano. Okay? So maghimo tag desisyon para sa Ginoo. Buhatan ni para sa Ginoo. Di ni para sa imo, dili ni para sa ako, buhata para sa Ginoo. Ikaduha, it allows us to be more present with people around us. Dungano da natugba sabi, ready begin. It allows us to be more present with people around us. Kanang word nga present, tindud anay gid mong nagkauban. Na may nagtapad nga wala nagkauban, no? Nagiyahig cellphone, nagtapad na. So dili mo present, no? Matud pa, no? Physically present but mentally, emotionally absent. Okay? So lami kayo, no? Ang uban gud mabuhi na lang kung sila na lang isa. Tanaw na ato itong mga anak, mabuhi na lang sa kwarto, sila na lang isa. Sa una, di ta mabuhi. No? Matutag park, magdula ta. Pero karon tungod sa digital, hasta ang mga gagmayng bata, di na mabuhi. Okay? Ikatulo, it's an opportunity to be more intentional with our time. Dungano na ito basa, ready, begin. It is an opportunity to be more intentional with our time. Duha ka klase ang desisyon sa tao. Intentional and accidental. Okay? So, but pasabot, nahimo na lang nimo tungod kay. Kabalo bata nga, naay, thank you, Pastor Roy. Naay gitawag nato nung blessing sa ato ang gitawag choice. There is blessing in every choice. Every choice attracts God kung naghimo tag desisyon. Kay kani atong mga desisyon para sa Ginoo, it's a gift. So kung makita sa Ginoo nga intentionally gihimo na nimo para sa iyaha, meaning you demonstrated that you love God. Kung mo join ka ani,
Okay? Nagbutang tag-allowance gamay, kaya aron uban maka-ready pa. No? Wa na to gidali-dali. No? Aron maka-ready pa. Atong target is March 17. Okay? Kung mo join ka ani, you demonstrated that you love God. Kay ang Genesis chapter 2, ingon ang Ginoo, hilabti ang tanan, gawas ani, then that's a free choice, no? Munay blessing sa free choice. Wala niya gibutang sa layo, wala niya gibutang sa ibabaw sa kahoy, wala niya gibutang sa samal, ang gidili sa Ginoo gibutang lang sa tapad di Adan. The moment nga naa diha ang gidili nya dili hilabta ni Adan, intentional decisions. It demonstrated that Adam loved God. Okay? Kung ibutang dito sa samal, dili kaingon ang Ginoo nga love niya ang Ginoo, kay tuyuonon pa man. Magbangka pa siya, mulangoy pa siya. Pero kung nasa imong kilid niya, dili mo hilabtan, makita sa Ginoo ang decision, ang choice ni Adan that he loves God. So, mo na siya, no? Nga, kung imong tanggalon ang mga unnecessary entertainment nga nag-contaminate sa atong brain. Actually, ang purpose nga nung tanggalon nato na for 30 days, sa mga wala kabalo, ang atong goal 30 days, kabalo ka unsay purpose nga nung tanggalon na. Kanang word nga digital detox, kuhaon tong mga psychological, no, emotional nga nakagamot sa imong heart nga mga bad toxin. Kuhaon tong nakalubog nga murag usahay ma-feel nimo nga layo na kay ka sa Ginoo. Okay? Layo na kita sa Ginoo. Sa tinudan na lang di na ta ka-feel usahay pero wa ka kay balo layo na ta sa Ginoo. No? Ako usahay makabati ko nga Lord layo na kay ko sa imo. Muna maningkamot ko usahay sayo buntag usahay hapon nang kanang natay gitawag ba nga dealing with God. Kanang personal encounter sa Ginoo kay there are times makabati ta nga layo na ta sa Ginoo. So i-challenge ta mo, ha? Challenge ta mo. Ikaw pat, it protects us from idolatry, which is mo ni atong highlights karon. Dungano na tug basa, ready begin. It protects us from idolatry. Maproteksyonan ang idolatry. Wa ta kahibalo no nga naa ta diri pero idolatros na dayta. No wa ta kahibalo. Nya, kabalo baya ta, God hates idolatry because idolatry is a substitute. Nahunaw-hunaan ninyo na, nag-atubang ka sa imong asawa pero imong gibati, tuwa na sa silingan. So, hipokrito ta, tubangan sa Ginoo. Nag-atubang ka sa Ginoo pero imong heart wala gyud sa Ginoo. So, that is idolatry. Okay? So, mao na ang atong challenge, nga ang atong church, ma-revive us. No, ma-revive ta. No, kuskanta. Revive us, Lord. Okay? So, Satan's tactic is to invade the mind. As long ang imong faith intact pa sa Ginoo, di gid kahilabot ang yawa sa imo. Balikon ako, as long ang imong faith, trust, and confidence sa Ginoo, di jud ka kayang hilabtan sa yawa. That is the spiritual law. No? Gitawag na siya spiritual law. Na natural law, spiritual law, no? Divine law. Ang divine law, the rules is, as long as napa imong faith, hope, and love sa Ginoo, di jud ka kayang hilabtan sa yawa. John 8:44, no? No truth in him, Satan is the father of lies. So ang iyang buhaton, iyang hugawan imong utok. Father of lies. But pasabot, ingnan ka, tinuod gyud nga giingon sa Ginoo. Okay? Di ba? Mutan-aw ta sa mga Facebook karon na ay gitawag nato diha nga mga ancient discovery, naa pa na discover nga book sa Bible, naa pa kuan nga nay mga alien, naa pay mga di ba usay magduda nakakaw ang Bible tinuod ba? Satan is the father of lies. So hinay-hinay ang imong faith, ang imong hope sa Ginoo, hinay-hinay mo fade. Dayon ang imong revival of trusting God, hinay-hinay mo subside. Muna nga nung mag-detox ta. Ang atong trust sa Ginoo, sa una mo mata ta sayo, mo ampo ta mi tag praise God, hallelujah. Karon pag mata sayo, tan-aw kung pila na kabuk likes. No? Nag-reply ba ang imong group chat?
So, nakita nimo manghigala, we need detox. Kay ang atong gitawag natog labas nga feeling, ang ato ang hunger, kung ato nang ilalom-lalom, ang ato ang first love sa Ginoo, nag-fade na. Okay? 1 John 3:8, no? Ang yawa is nangitag opportunity, susama sa leon, kinsa iyang matukob. So, makita nimo manghigala nga ang goal sa yawa is to capture the mind. Once makapture ni Satanas ang imong mind, he will capture everything sa imong life. That's the concept. Tanaw niyo ng mga trauma, di ba? Mga traumatic effect. Once makapture ang imong mind. So, namali ang akong verse. 1 Peter 5:8 na siya. 5:7 and 8. Okay? Revelation 12:10, si Satanas ang accuser. Day and night, no? Accuser. Muna pag naitaw, maingon si mo, bugo gyud ka. Himo day ni butang si mo na only the devil accuse. Ang Ginoo di gyud mo accuse. Okay? Uwagon ka. Timan dili na. Ang nagsulti, gi-inspire na sa yawa. Kaya nga naman, ang Ginoo nag-ingon, gimahal ta ka, gipasaylo na ta ka, bag-o na ka, akong anak na ka. Muna sa Ginoo. Prag ingnon kag bastos ka, wa kay pulos, wa kay ayo, wa kay puangod. Accuse ang tawag, ana. Kung imo ng asawa, o imo ng bana, ayaw na ang ayawa siya. Gigamit lang sa sayawa, basin parinti sila. Okay? Only the devil accuse. Ingna imong katapad, only the devil accuse. Uy, wa man kayo nag-concentrate ng uban. Balik, ingna imong katapad, only the devil accuse. Oh. Pag nagani mo sulti sa imuha nga, pagkawa po ni mo'y pulos, oy, nabutang rin na uy. Ingna din siya, only the devil accuse. Kulang lang yung mag-iingon, yawa ka mo. Mura ka ng generics pamalikas ba? Mura na yung pamalikas, nga di ka makasala. Only the devil accuse. No? Accuser. Now, kung naka sa digital, no? Naka sa cellphone, daghang mo gawas sa imong una-huna, nga may kag, gupaha, oy, mayon ni kag, layo arday sa kong dagoy, pangita din ako, oy, see? Nag-develop siya, di mayong effect sa imuha. Kanya, magduda na ka sa Ginoo, magunahuna ka kung kulto ba rin atong simbahan na sudlan, nasabtan pa ko ninyo? Di ba maabot sa point nga na mga tao nga maghatag og mga opinion nila, Victory Chapel, nganong naamang ka diha, nga kulto man na. So, ang mahitabo karon mag-alangani na ka, so ang imuhang relasyon sa Ginoo, magkalayo, dayon ang yawa, hinay-hinay na makapenetrate sa atong life. So, mauna na siya. Nanay doubts, nanay fear, nanay unbelief, then ang atong trust sa Ginoo, nya magunahuna ka, bisag asa kang simbahan mo adto, wa na kay masudlan. So, ang sad ending, backslidden in heart. Nata sa church, pero backslidden in heart. So, atong makita, invading the mind, mo na goal sa yawa. So, Satan's primary target is the mind. Ang target ni Satanas, dili sakit, dili kapobrehon. Gamito niya ang sakit para ma-inflict ang imong mind. Ha? Di ba pag magsakit ka, mahugaw imong utok, walagi ko na ayaw. Dan. So, dito ang attack sa yawa, imong mind. Okay? Ingnan ka sa doktor, ay, operahan gina. Kung wala ka 80,000, balik-balik yun ang sakit. Nya wa man kay 80,000, so ang imong mind, wala na, magduda na. Magunahuna na ka, Lord, tinuod bagyo ka nga naa. So ang nahitabo, na-capture na niya ang imong mind. Wala, nga ang Kristohanon, ang disciple, dapat naay unconditional trust. Okay, sunda ko ninyo, unconditional trust. Hinay kayo usab. Unconditional trust. Maayo kag sa dili, musalig jud ka sa Ginoo. Pag magsika kag tanaw og cellphone, magduda kag samot sa Ginoo. So, ang unconditional trust, pareha ni Shadrach, Meshach, Abednego, unsa ilang gingon, bisag di pa may luwason sa Ginoo, saya gapon mi mo tawag. Ang tawag ana, unconditional trust.
Bisan pag di ko maayo ron, bisan pag dili ko kadaog sa contest, bisag di ko kapasa sa board exam, bisag biyaan pa ko sa akong ginikanan, mosalig gihapon ko sa Ginoo. Mo na unconditional trust. Nganong ingna naman ang dapat i-practice para ang imong mind dili makapture ni Satanas. Klaro? Aron si Satanas dili makailog sa imong mind. Okay? So mo na mangigala, gamiton ni Satanas ang kapobrehon, gamiton ni Satanas ang imong kaluyahon, gamiton ni Satanas ang imong sickness, kay ang iyang tuyo imong mind, dili ang sakit. Dili ang sakit. Kung dili, sa panahon nga magsakit ka, sa panahon nga mag-away mo sa imong asawa, ang imong mind malubog na. Magunahuna nang ka, ha? Sige, mo din na imong gusto, ha? Sige, mangabit ko. Magsugod na. So, ang imong mind na-capture na. That is why ang Christian nagkinahanglan og unconditional trust. Okay? So musalig ta sa Ginoo. And kung di ta mag-detox, magduda na hinon ta sa Ginoo. Okay, according ni Dr. Tracy Marks. Okay, Tracy Marks. Taas man ni kayo pero nagkuha lang kog portion. Nag-explain siya sa dopamine detox. Aware man ta, no? Na ako naman yung na-share last time, nga ang atong brain is operated by chemicals, di ba? Ang reward chemical, maning dopamine, dayon oxytocin, dayon serotonin, kanang ma-inlove ka, serotonin na, serotonin level na ang imuhang chemical nga naa sa imong mind, dayon, sa putong isa, endorphin. Okay? So, endorphin. So, kaning chemical, common, do daghan ni sila, no? Ang uban, nagaingon, 8 ni kabuk chemical sa brain, nag-operate, pero commonly, upat na sila. Mo ni sila ang mga chemical hormones nga, mo ni sila ang nag-transmit. Kung baga, messenger. Kung naay antena diri sa globe, no? Example, naay antena diri sa globe. Nya na kay tawagan sa Amerika. Pag tawag nimo sa Amerika, ang imong calls dili na mo diretso sa Amerika. Muhapit pa siya dito sa antena, satellite, no? Paghapit sa satellite, si satellite mo relate dito sa Amerika. So ang inyong communication nagahapit sa antena padulong sa Amerika. Ingnana ang trabaho sa chemical sa tong brain. Every neurons, no, na ay chemical. So, ang kaniding gadget, ang spike sa dopamine sa atong brain, ning taas ang level to the point nga pag-increase sa dopamine, murag drugs gani, ano? 'Di ba? Dopamine man ang shabu. Pag taas sa dopamine, ang driver nga dukaon, ganahan na mo drive. Katong mo trabaho, magbuntag nagtrabaho way undang. Kaya nga naman, na siya gitake nga drugs, nga iyang dopamine level yung taas. So, sa cellphone, the more ta sigig cellphone, ang atong dopamine level ning taas, gitawag na siya og reward system. So, katong reward system, taas na kaayo, sa una, malipay ka, magian lang atong ice cream nga, tang tadang tang 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 tang. Unsa ganito? Selecta? Oh, di ba? Selecta. Tang tadang tang 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 tang, no? Di ba? Palit dayon ta, lingaw na kay tato. Pero karon kulang na to sa imo nga kalipay. Okay? Di ba nagpakita kog palabas? Last meeting nagpakita kog palabas. Regaluhan lag lapis, perting ambak-ambak sa bata, oy. No, perting ambak-ambak sa bata. Karon bisan pag isa ka truck nga lapis. Isa ka truck nga lapis, di na malipay ang bata. Kaya nga naman, ang ihang dopamine level taas na. Okay? Example, puyo ko sa Amerika, akong sweldo dito, 150,000 a month. Diri sa Pilipinas, akong sweldo, 20,000 a month. So, humana akong contract sa Amerika, uli na ko diri. Malipay pa ba ko sa 20,000 a month? Dili na. No? Ang mahitabo, balik na lang ko dito kay di ta mabuhi diri, mga matay ta. Wagi namatay na namasura. Nanigulang na lang, nagkaapo na lang ng namasura.
no, na nagtahig sapatos, ang mga kay nga naman ang imuhang reward system dili na masatisfied. No? Di na masatisfied. Kay naa naman kay dako nga income. Muna, sayon kaayo sa pobre nga mupuyo sa palasyo. Pero ang taga-palasyo, mubalhin sa payag, perting dako ang storyahonon. Sabtan ko ninyo, no? Ang taga-payag, mubalhin sa mansyon, sus, automatic na, no? Pero ang taga-mansyon, mubalhin sa payag. Na, ipagguba na ng payag, di ko katulog. Katul kayo. Igang kayo. Sakit akong likod. Sakit ang likod. Kaya nga naman, ang iyang dopamine level, taas na kayo. Mauna nga, nag-detox ta para balhin ta sa payag. Okay ba ta diha? Ha? Kisay mo uban sa ako, mamalhin sa payag. Taas ang kamot. Oh, sure good ha? Oh. Tulo, upat, sa una. Daghan, mamalhin sa payag. Kay pag mamalhin ta sa payag, pagbalik na to sa palasyo, ma-appreciate na nimo. Di ba? Murabag, lahi argiday, oy. No? Mabalik ang atong revival nga kasing-kasing diha sa Ginoo. So, what is revival? Revival is gitawag na to bring back to life when something dies. Mo din ang meaning sa revival. To bring back to life. Buhiun tong namatay. Okay? Revive, no? Kanang si tawagan na, CPR, no? I-revive, buhiun tong namatay. Oh. Katong wa nay ampo-ampo. Katong excited mo ampo, patay na. So atong buhiun to bring back to life. Katong wa nay basa-basag Bible, magbasa na tag Bible. Kaya nga naman, revive means to bring back to life. Okay? What before the church had and what was lost. Unsa man tong nawala, unsa man tong nasa una. Okay? Kung akong giingon nga ang experience sa Acts chapter 2, na ay pagbisita sa Ginoo. Karon unsa may ning bisita sa atong kinabuhi? Away, lalis, comparison, no? Atong i-subject ni sunod ding sin of comparison. I-compare na nimo, uy, may pa akong classmate na nasa Amerika. Lo, akong agaw na nay sakyanan. Ang iyang anak na sa barko. Ako ani, alam ko diri, wala na. Nagselfie na ka. Okay? So, walang namatay ang imong kalag, namatay pag yun imong kaugalingon. Okay? So, pero once eliminate na for 30 days, sultian ta mo. Lami kayo, no? Maka-feel jud ka. No? Na actually, na nag-testimony sa last week, no? Nga, katong pagsugod pa lang daw, gisulayan na daw niya. Nakafocus gid daw siya, happy daw siya sa iyang life. No? So, ang uban karon di pa happy. Mabiyaan ang cellphone. Nya, nagsakay nag-tricycle, nagsakay nag-jeep, sultian ta ka, mupakyaw nag-taxi. Balik sa balay, kanabiyaan ang cellphone. Pero mabiyaan ang Bible sa balikon. Na, makikpustahan na pa ko, di, gina mo balik ba? Munang dapat i-revive. Munang dapat buhion. Hallelujah. What do you see now most sa mga churches? Ang nawala na ang presensya sa Ginoo. Nagabisita ba yun ang Ginoo sa matag iglesia? No? Ya, pagbisita sa Ginoo, nagsigira kag cellphone. Okay? Okay, na-mention ako gahapon ng Great Wall of China. Na-mention naman po na ako na diri, pero gwapo siya og reflection sa ato ang subject karon, no? Kay I was thinking, no, gitrace na ko balik ang history sa China, ang Great Wall sa China, gi-construct siya 2,500 years. Grabing dugayang construction. Kabal ka unsay purpose ug intention para dili masudlan og mga gitawag barbarians, no? Ug sa tuwa pa na dili masudlag Abu Sayyaf. Every kanto manghigala na tower dia manghigala nga gitawag nila kanang call o information nga naay kalaban. Pila ka tawo ang nag-construct ana? Ang purpose nila in Bible times ang wall is protection.
no? Wall of Jericho, Wall of Jerusalem, tanan protected gina. Pero according sa history, no, sa history, gi-construct nila 2,500 years pero nahimo silang failure. Nganong nahimo mang failure? 3 times sila na-invade. Nganong 3 times man sila na-invade? Ang ilang paghago na sayang kay nasurbunuhan nila ang subornuhan na bribe nila ang mga jail guard. Ang mga bantay sa guard, no? Walay relationship, walay character. Kung sa tuwa pa na, walay right relationship sa Ginoo. Bisag unsa kadaghan sa imong kwarta. Bisag unsa kadako sa imong investment, though we need it, no? Though we need it, no? Pero basin ang pinaka-importante na balwaliwala nato. Unsa maon man na kadako sa wall kung ang imong guard walay right character. So, ang ato adiri as a Christian, dapat natay right character sa Ginoo. Okay? Ang atong karakter, mao ra biya na atong madala sa langit. Amen? Balik ko nako, wa tay laing madala sa langit ang ato lang karakter. So, ang point nako diri, unsay application na ni? As a Christian, sige tag balik-balik sa church, sige tag adto sa church, pero ang atong attitude nakurap sa digital world. Okay? So, Proverbs 14:34, righteousness exalt the nation. Okay? Pero unsaon pag-exalt through righteousness kung ang righteousness hinay-hinay nawala? Okay? Wala ko'y nakita manghigala nga reason nga ang cellphone makahimo sa imong righteous. Proverbs 28:13, he who covers his sin. Na, daghan ang nagtago og sala ron. No? Ang mga nanay uyab, mangitag laing uyab. Ang mga nanay asawa, makitsat sa laing asawa. Okay? Ang mga ulitaw, usay apil na minyo. Nagapornografi na. So, unsay tawag ana? Cover his sin. Covering sin na siya. Okay? So, 2 Chronicles 16:9, the eyes of the Lord, no? Ang Ginoo nagsuroy-suroy diri. Nagsuroy-suroy ang Ginoo diri. Kung naa pa ba'y mga tao nga naay attention, committed, ang ilang heart committed pa ba sa Ginoo? Committed pa ba ta sa Ginoo? Pag sure ha. So, unsay purpose sa revival? Nganong mag-detox ta? Kaya ang purpose sa revival, manghigala, is kauban na itong presensya sa Diyos. Okay. Aware lang ta sa pangitabo, pero the truth is, sometimes, na-neglect na nato atong relationship sa Ginoo. So, many repented but not converted. Dapat yun, ma-convert yun ta. So, muna manghigala, ang atong subject karon is age of deception. Naanata sa age of deception. Unsa gani meaning sa deception? To believe to be true. Imong gituuhan nga murag mauna gyud na. Asa man na kuhaon? Naa sa digital world. Pero kani, okay? Kani mo ni tinuod nga true. Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure. So praise God, no? I hope nga si Pastor Tom Payne ang nagsugod ani. So karon mo follow na ta, ha? Para ni sa tuwa. Sugod ta March 17, tagaan patamog allowance kay apil ko mananggal tag-apil ani. Actually karon pag mo drive ko karon ang akong ginatugtog kanunay worship na. No? Worship wali kanang gitawag na to withdrawal syndrome ba? Naputay withdrawal syndrome no. Hinay-hinay ba o kanang biya ba? Hinay-hinay. Okay? Para pagtanggal, di kayo sakit. No? Di kayo sakit. No? Ako di, mangko Facebook user, kanila yung ako ang YouTube, usahay, kay usahay, matintal kita aning BBM. Okay? So, atong paningkamutan, manghigala nga mag-fasting ta sa atong digital. Sa mga wala na kahibalo, dili ni tanggalon tanan. Mabilin ang calls, messenger o Google. Ang tanggalon na to, tanang entertaining world nga ang atong mind malayo na hinoon sa Ginoo. Palakpakan nato tumbuhi nga Dios.